Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kanina pa naroon sa investigation room si Max at hinihintay ang pagbabalik ni Attorney Marquez. Humiling ang binata sa mga pulis na bigyan siya ng isang pribadong lugar upang muling makausap ang kanyang abogado. At ang investigation room ang ibinigay sa kanya ng mga ito. Hindi naglaon, bumukas na ang pinto ng silid. Agad namang bumaling sa direksyon na yon si Max at bahagyang ngumiti nang makita ang bulto roon ni Attorney Marquez. Attorney, salamat at pinaunlakan mo ang... Nabitin sa ere ang sanay mga sasabihin ni Max nang makitang hindi nag-iisang abogado. Nakasunod dito ang isang taong kahuli-hulihan niyang gustong makita. Si Tomas. What is he doing here? Sabi agad ni Max, tinuro ang tiyuhin. He balled his fist as he reined in his emotions. Max, iho, please calm down. Anang abogado sa malumanay na tinig. Ang sabi niya ay gusto kanya munang makausap bago mo pirmahan ang kasunduan. Napatayo na ang binata, lalo nagtagis ang mga bagang bago bumaling sa tiyuhin. What else do you need? Did you come to gloat? Or do you want me to congratulate you for playing your cards so damn well? Sandaling umiti si Tomas bago sumeryoso. Max, hindi ka pa rin nagbabago, iho. Hanggang ngayon, wala ka pa rin respeto. Only to you, dahil hindi ka karespe-respeto. Tomas chuckled and walked closer to him. You don't look too well, Max, and you're clearly stressed out. I wonder what happened. Siguradong malulungkot si Doña Criselda sa kabilang buhay kapag nakita niyang nagkakaproblema ang kanyang pinakamamahal na apo. The old man taunted. Sumulak na ang galit ng binata. Pinukpok ng kamay ang mesa na nakapagitan sa kanilang magtiyuhin. Do not speak her name. You have no right, you lying snake. Doon na tuluyang nilapitan ni Attorney Marquez si Max at hinawakan ito sa braso. Iho, huminahon ka. Baka ako mapano ka. Then let me die. Di ako may matutuwa sa kamatayan ko at nandito siya mismo sa silid na to. Anang binata. Pinukol ng masamang tingin si Tomas. Doon na tuluyang natawa si Tomas. Mukhang hindi ka pa rin nagtatanda, iho. Batayog pa rin ang lipad mo. Kahit na nandito ka na sa piitan. Sa tingin mo ba? Kapag kumalat ang balitang nakulong ka, may maniniwala pa sa'yo paglabas mo rito? You swine! Kagagawan mong lahat ng to! Marahang umiling si Tomas. No, Max. You chose this. You chose to be at odds with me for years. And this is the end result. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako madaling kaaway. And now that you made your bed, you must lie it, nephew. There's no way out for you now but to let go of GDC and give it to me. Lalong nanginig sa galit si Max. Akmang susugurin si Tomas, subalit mabilis na pumasok sa silid ang mga tauhan nito at inilayo ito sa kanya. Give him the papers, Attorney Marquez, at papirmahin mo na ang hambog na anak ni Hector nang matapos ng lahat ng to. Ani Tomas, agad namang tumalima ang abogado. Inilatag ang folder sa harapan ni Max. Those were the documents authorizing the transfer of 60% of his shares at GDC to Tomas Guerrero. Kapag pinirmahan niya yon, tuluyan na siyang mawawala ng kontrol sa GDC, his birthright. Muling nagtagis ang mga bagang ng binata. Nangilid ang luha. Never in his wildest dreams did he think that things will come to that. Subalit nagpasya na siya. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga mahalagang taong nananatili sa kanyang tabi hanggang ngayon. Ilang sandali pa? Iho, please sign here. Ani Attorney Marquez. Itinuro ang bandang ibaba ng mga dokumento bago siya inabutan ng ballpen. Sandali nagtalo ang isip ni Max. Ang isang parte, handang magmatigas dahil alam niyang nasa tama siya. Subalit ang isa ay naiisip ang kanyang mga tauhan na patuloy na nagsisilbi sa kanya at kasama niyang naghihirap. Without second thoughts, Max grabbed the pen and signed the document. Nang matapos iyon, ay si Tomas naman ang pumirma sa kasunduan. Umaasa kung tutupad ka sa kasunduan, Tomas. Anang abogado, matapos ang pirmahan ng dokumento. Makakaasa ka, attorney. Actually, nagawan ko na ng paraan ang lahat ng issue ni Max. Nakausap ko na rin ang in-charge sa mga projects na natenga, pati na rin ang mga taga-labor department. Ang sabi nila wala nang magiging problema. Kahit na si Mr. Abelardo ay handa na ring iurong ang kaso laban sa kanya.
kaya makakaasa kang wala nang poproblemahin pa ang kliyente mo. Sagot ni Tomas bago bumaling kay Max. See Max, it's easier this way, right? You get your freedom back, and I got what I always wanted. Don't worry, I will take care of GDC more than you could ever do. May we not see each other again, nephew. Anang matandang lalaki, akma na sanang aalis, subalit muling lumapit sa binata at bumulong sa mismong tenga nito. I will tell you a secret. I killed Jet. Anito, bago tuluyang naglakad palayo. Si Max naman ay tuluyan ang napaluha. Napasuntok na rin sa mesa. I'm sorry, Lola. I'm so sorry, Lola. Anang binata sa mapait na tinig. Demi, handa na ang merienda, iha. Halika na. Ayon ni Cora sa apo na noon ay naglalakad-lakad sa lawn ng kanilang bahay sa Washington. Kada umaga ay iyon ang ginagawa ng dalaga. Pinagmamasdan ang magandang tanawin ng lugar at pilit na nilalabanan ang lungkot. Dahil kahit na ngayong malayo na siya kay Max at nagbabagong buhay, hindi pa rin niya ito makalimutan. Umiiyak pa rin siya sa gabi tuwing naiisip niya ang nangyari sa kanila. She still finds it unfair, lalo pa ngayon at magkakaanak sila. The nights are becoming brutal for her. Subalit wala siyang ibang magagawa, kundi ang paglabanan ng kalungkutan. Ngumiti si Demi, naglakad palapit sa abuela sa porch ng mansyon kung saan nakasilbi ang pang-umagang merienda. Pagdating doon ay agad na umasim ang mukha ng dalaga. It's peanut butter sandwich and orange juice. Subalit gaya ng mga nakalipas na araw, mula nang dumating sila roon, wala pa rin ganang kumain si Demi. Ayaw mo na naman ba na merienda, iha? Tanong ni Cora. Sabihin mo kung anong gusto mo at ipapahanda ko. Malungkot nang umiti ang dalaga. Talagang wala siyang ganang kumain. Mamaya na lang po siguro, Lola. Aakit na lang po ako sa kwarto ko para magpahinga. Mabuti pa siguro. You look paler than when we arrive here. Gusto mo ba ngayon na tayo pumunta sa OB-GYN? Umiling si Demi. Bukas na lang po, yun ang nakuha nating schedule eh. Anang dalaga bago tuluyang naglakad sa loob ng kabahayan. Subalit hindi pa man nakakalayo ng husto ang dalaga nang may sumigid na sakit sa kanyang sinapupunan. Agad na napasapo si Demi sa kanyang tiyan. She tried to wait it out, but the pain intensified. Not a second longer, she felt a gush of blood flowed out from her, which sent her into an instant panic. Agad siyang dinala ni Cora sa ospital. They did some tests on her, panic racing on her veins, wishing and praying that her baby is okay. Subalit pagbalik ng doktor, malungkot itong umiling. 4 years later. Papa! Anang 3 taong gulang na si Callie kay Christoph na noon ay kararating lamang mula sa ospital. Mula sa hagdan ay nagtatakbo ang batang babae patungo sa front porch ng malaking bahay at sinalubong ang lalaki ng yakap. Halos 2 araw nang hindi umuuwi si Christoph dahil tinatapos nito ang training para sa kanyang specialization. May duty siya ulit mamayang gabi, but he missed Callie so much that he needs to go home to see his little girl. Agad namang kinarga ni Christoph si Callie at pinupog ng halik ang pisngi ng bata. Hindi naglaon, napuno ng halakhak ni Callie ang buong bahay ng mga De La Rosa. Oh, Christoph! Nandito ka na pala, iho! Ani Doña Cora na noon ay naglalakad papasok sa French door ng bahay mula sa garden. Kasunod nito ang nurse nitong si Alma. Yes, Lola. Miss na miss ko na kasi si Callie. At saka nangako ako sa kanya na dito ako magbe-breakfast ngayon, kaya pinilit ko talagang pumunta. Paliwanag ni Christoph. Muling pinataka ng magaang halik ang ulo ng bata. I love you, Papa! Ani Callie, yumakap sa leeg ni Christoph. Christoph's heart warmed instantly. Muling gumanti ng yakap sa bata. That little sincere hug from Callie was such a threat for his weary body, for he has been manning a series of operation since the other day. Love you too, sweetie. Sagot ni Christoph. Napangiti naman si Doña Cora habang pinagmamasdan ng dalawa. Maya-maya pa. Alam na ba ni Demi na dumating ka na, iho? Tanong ng matanda. Marahang umiling ang binata. Actually, kararating ko lang po, Lola. Ganun ba? Abay, maaga siyang gumising ngayon kasi ang sabi niya dito ka raw magbe-breakfast. Tara, iho. Tingnan natin siya sa kusina. Anyaya ng matanda bago nagpatiunang naglakad sa kusina. Agad namang sumunod ang binata. Karga-karga pa rin si Callie.
Pagdating sa kusina, abala pa rin sa paghahanda ng agahan si Demi. "Mommy! Papa's here!" Untag ni Callie sa ina na agad na palingon mula sa stove. Napasinghap si Demi nang makita si Christoph na karga ang anak. "Oh no! You're really here!" Aniya, bumagsak ang balikat. "Hindi pa ako tapos magluto." Tarantang dugtong ng dalaga bago muling hinarap ang riddle at itinuloy ang ginagawa. Napilitan ng lumapit si Christoph kay Demi. "Ano ba kasing niluluto? Uy, tosino! Tapat sinangag!" Anang doktor, sinuyod ng tingin ang kabuuan ng riddle and he saw that more familiar foods are in there. "Wow! I've never had a big Filipino breakfast in a while." "Kaya nga ito ang niluto ko eh." Sagot naman ni Demi. Kinuha ang tongs at pumulot ng maliit na piraso ng tapa. Sandaling hinipan bago iyon pinatikim kay Christoph. "So, how is it?" "It's delicious." Ani Christoph. "Ikaw ang nagtimpla?" "Yes. Sinunod ko ang lahat ng sinabi ni Manang Esang nang tawagan ko siya kanina. Naghanap talaga ako ng lahat ng ingredients sa Asian store." "Ask Alma, nakipaghanap din siya." Natatawang sagot ni Demi bago muling hinarap ang niluluto. "So, this breakfast is really special, huh?" Ani Christoph. "Of course, because you are a special person, Christoph." Sagot ni Demi, muling nag-angat ng tingin kay Christoph. She saw Christoph's eyes sparkle with so much love for her, bagay na hindi na siya siguro masasanay. It's been years, and yet, she still cannot believe how great is Christoph's love for her. After all, she was all done and broken once, but now, she's totally healed and fixed. Thanks to Christoph. "Mommy, how about me?" Ani Callie, inosenteng tinuro ang sarili bago ibinuka ang bibig. Sandaling nagkatinginan ang dalawa bago sabay na natawa. Pinagbigyan ni Demi ang anak at kumuha ng isang piraso ng tapa. Hinipan bago ibigay sa anak. Delicious! Anito na muling nagpangiti kay Demi. "Thank you, sweetheart, for always telling the truth." Natatawa niyang sagot. Bahagyang pinisil ang tungki ng ilong ng anak. "Now, why don't you help preparing the table? Food will be out in a few minutes." Agad namang namilog ang mata ni Callie. Her daughter loves helping in the chores at home. Dahil madalas, ang mga katulong ang gumagawa niyon para sa kanila. Subalit ngayon, unti-unti niyang tinuturuan ang anak ng ilang gawaing bahay. At masaya ang dalaga na na-e-enjoy naman ng anak ang mga pinapagawa niya. "Yay! You heard that, Papa? Callie will help!" Natutuwang balita ng bata kay Christoph bago mabilis na nagpababa at hinila ito patungo sa dining. Nakangiting pinagmasdan ni Demi ang dalawa. Who would have thought that after everything she had been through, she'd have Callie and Christoph? Truly, everything will come to pass, and so were her heart aches. And now, she's living with the people who truly matters to her, and they are all she needs to have the best life. Bakit naman po hindi ninyo nasabi agad na may sakit pala ang mga puno ng mangga sa bandang Hilaga, Mang Jenner? Noong pagkatapos pa ng huling bagyo ko tinanong sa inyo yun mag-iisang buwan nang nakalipas. Tapos ngayong kumalat na ang sakit sa mga puno, ngayon tayo nagkukumahog sa pagpuksa sa mga peste. Ani Max kay Mang Jenner na siyang kapatas sa manggahan ng kanyang pag-aari. Nasa bukid ang binata at binabantayan ang mga nag-aari ng palay. Mula nang pinili niyang manirahan sa bahay ng kanyang yumaong lolo at lola, 4 na taon na ang nakararaan. Ang pagpapayaman na sa lupaing iniwan ng mga ito sa kanya ang inatupag ng binata. Malayo sa buhay sa syudad at sa pedestal na kanyang pinanggalingan. And while life in the province is worlds away from the life he had 4 years ago, doon niya natagpuan ang kapayapaan mula sa sunod-sunod na dagok sa buhay ng kanyang naranasan. Yumuko si Mang Jenner, nagtanggal ng sombrero. Pasensya na po kayo, Sir Max. Sinubukan ko naman pong gamutin ang mga puno sa paraang alam ko, kaya lang, hindi ko inaasahan na gano'n na pala kalala ang sitwasyon. Anang matanda, na natiling nakayuko. Napabuga ng hininga si Max, pinisil ang pagitan ng mga mata. Ayaw niyang patuloy na kagalitan ng matanda, kaya tinatansya niya ang kanyang emosyon. Subalit, nag-aalanganin ang kita niya sa manggahan dahil lamang sa kapabayaan ng matanda. Sir, pasensya na po talaga kayo. Hindi na po mauulit. Sabi ulit ng matanda. Wala na po akong magagawa, Mang Jenner. Nandyan na. Tatawag na lang ako sa mga kilala ko mamaya para magamot ang mga mangga. Sa susunod, magsabi po kayo agad, Manong,
Paalala ni Max sa tauhan. Tumango ang matanda bago tuluyang nagpaalam. Muling tinanaw ni Max ang malawak na palayan sa kanyang harapan. His men are all working overtime para sa pag-aani. At sa tingin pa lang ng binata, the harvest on that season will exceed that of the last. He's supposed to feel accomplished but mula sa di kalayuan ay natanaw ni Max ang isang pamilyar na sasakyan. Agad na bumigat ang dibdib ng binata. Kilala na niya agad kung sino yon. Hinintay ng binata na makalapit iyon sa kanya at ang pagbaba ng lula niyon. Ilang sandali pa, umibis ng sasakyan si Ella. Nakangiti itong lumapit sa kanya at sinabing, "Sir, balik na po kayo sa GDC. We need you." "Ilang beses ko na bang sasabihin sa iyong hindi na ulit ako babalik sa GDC, Ella? Anong gagawin ko ron? Ipapahiya ko lang ang sarili ko kapag bumalik pa ako doon." Ani Max sa dating assistant, bago naglakad patungo sa kubo na nagsisilbing pahingahan ng kanyang mga tauhan sa bukid. Subalit hindi pa rin natinig si Ella. Sinundan nito ang dating boss at muling kinausap. "Sir, alam ko pong hindi pa ninyo nakakalimutan ang mga nangyari. Alam ko na walang kapatawaran na ginawa ni Tomas sa pangaagaw niya sa inyo sa GDC. Alam ko rin po na hindi rin lang basta-basta maiaalis sa puso mo ang galit at lungkot na idinulot ng nakaraan. Pero sir, GDC was your birthright and it's the brink of closing forever kapag hindi pa rin kayo bumalik ngayon. Nakakaturog na po ang ibang investors tungkol sa mga anomalya sa kumpanya. And it's only a matter of time before they pull out their shares. Sa dami po ng obligasyon ng GDC ngayon, the company will surely fold kapag gumawa ng hakbang ang mga investors. Isa pa, mainit na ang mga mata ng mga otoridad sa kumpanya." Agad na pabaling si Max kay Ella. "Otoridad? Bakit? Ano na namang ginawa ng magaling ninyo CEO?" Bumakas ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ella. "Involved po ang isa sa mga properties ng GDC sa isang drug raid. Ginawang imbakan ng smuggle goods ng kung sino man. May binayaran lang si Sir Thomas sa loob ng police force para hindi kumalat ang balita. But lately, we were getting news na pati sa ibang properties ng kumpanya. May nagmamanman na rin. Ang hula ng Mrs. Ferrer, may mga operatiba yun na kumukuha ng ebidensya laban sa kumpanya." Dire-diretsong paliwanag ng babae. Ang Mrs. Ferrer na sinasabi nito ay isa sa mga board members ng GDC at ang kaisa-isang nanatiling kakampi ni Max. Ito na rin ang bagong boss ni Ella mula nang umalis si Max sa kumpanya. Kumuyom ang mga kamay ni Max na puno ng galit ang dibdib. Nilapastangan ng husto ni Thomas ang pinaghirapan ng kanyang pamilya, the very legacy left behind his grandfather. Subalit paano siya babalik? Ano pang babalikan niya roon? Para kanino pa ang pagbabalik niya sa kanyang dating buhay kung naiwala naman na niya ang lahat? "Sir, alam kong nangako kang hindi na muling lilingon pa sa GDC. Pero gusto kong sabihin sa iyo na ako, kami ni Mrs. Ferrer, naniniwala kaming ikaw pa rin ang sasagot sa malaking krisis na ito ng GDC. We still trust in your leadership, sir." Napahugot ng malalim na hininga si Max. Muling tinanaw ang malawak na palayan sa kanyang harapan. Sa loob ng 4 na taon, ang lugar lang na yon ang nagbigay ng kapayapaan sa kanya. At ngayong kontento na siya sa buhay niya roon, kaya ba niyang muling iwan yon para lang bumalik sa kumpanyang nagtakwil sa kanya? "Tama ka, Ella. GDC was my birthright. Was, not anymore. At gaya ng sinabi ko sa iyo noon, I have no reason to go back. My life is here now." Malamig na tugon ni Max, muling bumaling sa dating tauhan. "You can stay if you want, Ella. Nagpaluto ako ng pananghalian ng mga tauhan. Pwede natin silang saluhan mamaya." Anang binata, marahang umiling si Ella. "Salamat, sir. Pero ilang oras lang po ang paalam ko kay Mrs. Ferrer. Ni hindi rin niya alam na dito ako pupunta. Kung hindi ko talaga mababago ang isip mo ngayon, tutuloy na lang po ako." Anang assistant bago pumihit patalikod. Lalabas na sana ito ng kubo, subalit muling pumihit paharap sa dating amo. "Come visit us one of these days, sir. Alam kong matutuwa si Doña Criselda kapag nakita niyang sa mga huling sandali ng GDC ay naroon ka." "Sige po, sir. Mauna na ako." Nito bago tuluyang lumabas ng kubo. Kanina pa nakalayo si Ella, subalit na natiling nakatingin sa pinto si Max. Tumimo sa isip ng binata ang mga huling salitang sinabi ng dating tauhan. Pero mali si Ella. His grandmother won't be happy to see him at GDC. He failed. He had failed big time. And nobody likes a failure. Not then, especially not now. Ilang sandali pa, nagsidatingan na ang mga tauhan ng binata. Sandaling nakisalo sa pananghalian ng binata bago umuwi sa malaking bahay.
Dumiretso siya sa kanyang study upang tingnan ang mga libro ng farm na ginawa ng kanyang accountant na si Minerva. Subalit nahagip niya ng tingin ang top drawer ng kanyang mesa. Matagal nang hindi binubuksan ng binata ang drawer na yon dahil puno iyon ng alaala sa buhay na iniwan niya sa syudad. GDC needs you, sir. Naniniwala kaming maaayos mo ang krisis ng kumpanya. Matutuwa si Doña Criselda kapag nakita niyang sa mga huling sandali ng GDC ay naroon ka. Kumurap si Max. Bago lakas loob na muling binuksan ang drawer. Nostalgia filled him instantly as soon as he opened the drawer. Naroon ang mga retrato ng kanyang pamilya. Ang kanyang lucky sign pen na ginagamit niya noon sa pagpirma sa malalaking kontrata. Even the very last proposal he made was there. Basically everything that were in his table when he was forced out of his seat at GDC. Totoo ang sinabi ni Ella. Kahit na ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nababawasan ang puot na nasa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, nahagip ng tingin ng binata ang isang pamilyar na sobre sa drawer. Ang nilalaman niyon ang tuluyang nagpaguho ng kanyang mundo. He gently picked up the envelope and eased out the document inside it. It was the medical record of Demi. Matapos niyang umalis sa Maynila, patuloy niyang ipinahanap si Demi. Muling dumako ang tingin ng binata sa ibaba ng dokumento, hoping that the result was different. But it stayed the same. Demi Lori Malvar, dead. Cause of that, excessive bleeding due to forced pregnancy termination. He didn't believe at first, hanggang sa mahanap nila ang puntod ni Tia Esang. Sa tabi niyon, nakalibing ang mag-inang Demi at Marivic. He is a failure. Kahit ang kanyang mag-ina, hindi niya nagawang pangalagaan. Mali si Ella, hindi niya kayang sagipin ang GDC sa napipinto niyong pagbagsak. He cannot then, I cannot now. Sevi, hindi ka pa ba kakain? Natigilan si Demi nang makita ang pinsang si Sevi na nakaupo sa kama nito at tahimik na umiiyak. Inakyat na niya ito sa silid nito dahil hindi ito sumabay sa agahan kahit na wala naman itong pasok sa eskwela. Nakabukas sa kandungan nito ang luma at sirasirang diary ng kanyang Tia Esang. Nahanap nila iyon noon sa mga lumang gamit ng tiyahin. Naroon ang mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang pagkawala, maging ang ilang sulat para kay Sevi. Tuwing malungkot ito, madalas na nakikita ni Demi na binabasa ng binata ang mga sulat ng namayapang ina nito at hinahayaan lamang ni Demi ang pinsan. She knew grief like the back of her hand, for she too had lost loved ones, especially her child. Sevi, may problema ba? Pwede mong sabihin kay ate. Ani Demi, tinabihan na ang pinsan na patuloy sa tahimik na paghikbi. Sandaling nag-alinlangan si Sevi. Subalit sa bandang huli ay, ate, pwede ba akong umuwi ng Pilipinas? Pakiusap nito. Ano kaya ang dahilan ni Sevi bakit gusto niyang bumalik ng Pilipinas? At ano ang gagawin ni Max ngayong nahaharap sa pagsubok ang kumpanyang pinaghirapang itayo ng kanyang pamilya? At malaman kaya ni Max na buhay pa si Demi at ang anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.